Isang magandang Sunday po ng umaga sa bawat isa. At muli po sa ilang minuto ay magkasama tayo upang tingnan muli ang salita ng Diyos sa kanyang message sa ating buhay. Sa umagang ito po ay nais kong mangusap tungkol po sa ating pangangailangan. Meron tayong mga needs at saan ba pumapasok ang ating pananampalataya upang tagpuin ang Diyos ang pangangailangan ito. Sa Matthew 9 ay merong isang lalaki o dalawang bulag na lumapit kay Jesus na nagsabing pagalingin sila, mahabag sila o mahabag ang Panginoon sa kanila, I should say. At nais nilang magkaroon ng liwanag ang kanilang paningin. At sinabi ni Jesus na kung maniniwala sila, manampalataya sila ay makakakita. At sabi nila sila'y nananalig sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, tatanggapin nila ang kanilang kahilingan ayon sa kanilang pananalig. So mapansin po natin ang ating pananampalataya ay siya rin naman ang instrumentong ginagamit ng Diyos. Ito, ating pananalig sa Kanya upang tagpuin po tayo sa ating pangangailangan. Ayon po sa Philippians 4:19, sinasabi na ang Diyos ay kaya niyang sapatan ang anumang ating pangangailangan sa persona po at kayamanan po ng ating Panginoong Jesucristo. Pinangako po ng Diyos yan na isusupply ang lahat ng ating needs. Sa buhay po natin sa mundong ito ay hindi natin maikaila, iba't iba po ang ating pangangailangan. Meron tayong emotional na pangangailangan, meron tayong financial na pangangailangan, meron po tayong relational na pangangailangan, meron tayong spiritual at material na pangangailangan sa mundong ito. Subalit ang lahat ng yan ay pinangako po ng Diyos na Kanyang tatagpuin tayo. Kaya lang sa ating pong pagmamasid ay napapansin natin para bagang hindi ito nangyayari sa buhay ng marami, na para bagang ang Diyos ay lumalabas na binobola lang tayo. Parang ang Diyos ay nagsisinungaling sa sinabi niyang tatagpuin niya ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Pero kung atin pong isa-alang-alang ang tinuturo ng Biblia, ito po ay hindi namang automatic. Meron pong bahagi tayo na pagtitiwala sa Diyos, na gusto ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya, upang ang Diyos po ay sagutin at tagpuin ang ating pangangailangan. Ang ibig sabihin nito, the more na nahubog ng Diyos ang iyong pagtitiwala sa Kanya, ay higit lalo ay ang marami mong pangangailangan ay tatagpuin niya ayon din naman sa iyong pagtitiwala o pananalig po sa ating Panginoong Jesucristo. Meaning, more trust, more needs met. Kulang ang ating pagtitiwala, pananalig sa Diyos. Natural, yung iba nating pangangailangan ay hindi po masapatan na diyan po tayo magkakaroon ng madugong pagpapasya na tayo mismo ang mag-manipulate ng ating paligid, ng ating desisyon upang tagpuin ang ating sariling pangangailangan. Ngayong ang Diyos po ay hindi naman ganoon ang plano niya. Naririto po ang sinasabi o tinuturo ng Bible para ang Diyos na ito na ating sinasamba at sinusunod sa ating buhay ay tagpuin niya ang pangangailangan niyo at pangangailangan ko. Ginagawa niya ay inihila po ang ating pananampalataya. Ini-stretch ito at pinalalago. Ini-increase ang pananampalataya niyo at pananampalataya ko. Nang sa ganon ang ating pananalig sa Kanya ay maituon natin at ito'y maging kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At ito rin naman
ang kasagutan din sa ating mga kahilingan o pangangailangan sa ating Panginoon. Sabi niya, tatanggapin ninyo, sabi niya, ang inyong pangangailangan, sila'y bulag. Ang inyong kahilingan, ayon sa inyong pananalig. Ang tanong, paano po ginagawa ng Diyos na inihila, ini-stretch, pinalalaki ang ating pananampalataya sa Kanya, na ito rin naman ang paraan din niya upang i-bless tayo, tagpuin tayo sa lahat-lahat po ng ating pangangailangan. Meron pong, hindi ko sinasabing paborito ang ginagamit ng Diyos, pero ito ang very, very common na masilip natin sa Bible, na instrumento ng Diyos upang mahubog po tayo sa ating pananalig, pagtitiwala sa Kanya, na sinasabi nating pananampalataya. Unang-una, ang ginagawa ng Diyos ay inilalagay tayo sa problema. Voluntarily, ilalagay po tayo sa problema. Maraming mga problema po ang dumarating sa ating buhay. Minsan ito ay, o kalimitan, ito ay tayo mismo ang may kagagawan. Siyempre, mali yung desisyon natin, ang resulta ay mali din, at ito'y magdudulot po ng problema sa atin. The more na malaki yung desisyon at pagkakamali, the more na malaki rin yung problema nating harapin. Pero may mga pagkakataon po na kayo at ako ay hindi naman ganoon. Ang totoo, ang buhay natin ay isang buhay na malinis sa pagsunod sa Panginoon, isang buhay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Pero basta na lamang natin matagpuan ang ating sarili sa isang problemang hindi man natin inimbita, at ang problemang ito ay mind-blowing sa ating present na situation o kalagayan. Nais ko lang inyong marinig na hindi po aksidente ito. Ano man ang inalaw ng Diyos na mailagay tayo, maging ito ay isang malaking problema ng buhay, ay meron po siyang layunin. Meron siyang laging purpose. Basically, ang layunin niya ay upang hilain tayo, i-stretch ang ating pananampalataya, at tayo po ay magtuon ng paningin ng pansin sa Kanya sa pagtitiwala, anuman ang problemang ito na kinakaharap natin. Ang Psalms chapter 50 verse 15 ay sinasabing, "Call upon me in times of trouble, and I will rescue you, and you will glorify me." Sa oras ng iyong mga problema, ng troubles mo, dengke kang biyayluwang harapan pong bagyo na nimbiye. Sabi ng Panginoon ay, tatawag ka sa akin. Sa akin ka babaling, ang ibig sabihin, sa akin ka tutungo, sa akin ka magtitiwala. Yan ang sabi ng Diyos. At i-rescue kita. Importante po sa ganitong pagkakataon na babaling ka sa Diyos. Dahil ito ang paraan ng Diyos na ang iyong buhay may sentro sa Kanya, ang iyong pananampalataya, ikaw ay magtiwala kahit sa problemang ito na hindi mo maunawaan bakit naririto. Sa dahilang ito o sa gawain ito na pagtitiwala mo, mapapalago ng Diyos ang iyong pananalig at mapatatag ito, at siyam po naman ang paraan din niya upang i-bless ka at sapatan ang lahat ng iyong pangangailangan. Ang problema po sa marami kapag sila ay nasa trouble, ang unang-unang tatakbuhan nila ay yung kaibigan, at magsimula nilang ikwento ang kanilang problema. Kaya lang, ang kanyang kaibigan malimit ay hindi po sapat at wala siyang kakayahan na bigyan pong solusyon ang problemang inalaw ng Diyos, na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng solusyon dito. Ang ilan ay kapag may problema, tatakbo sa SM. At sa SM ay magsimula siyang mag-shopping, pupunta ng beauty shops, o magpapaganda,
sa palagay na ito'y maibsan ang kanyang anumang problema. Ang ilan ay focus ang sarili sa pagkain hanggang sa mag-gain sila ng weight dahil po mayroong problemang lagi nilang pinapasampasan. Ang iba, ang kanilang solusyon ay i-focus ang sarili sa panonood ng television para makalimutan po ang problemang yan. Ang nais ng Diyos, ibabaling natin ang ating pansin sa Kanya. Pagtiwalaan siya. Tayo po ay manalig sa Kanya. At sa pananalig pong ito, ay gusto ng Diyos na tayo ay submissive. Hindi po tayo yung nagdidictate. Kapag nagdidictate ka, hindi ka na kasi nananalig eh. Ang tinutukoy ko po, may mga Christians na meron silang problema, lalapit naman sila sa Diyos at sasabihin, Panginoon, meron po akong problema. Matindi po ang kinakaharap kong problema sa buhay. At tulungan mo ako, Panginoon. Sagutin po ninyo ang aking panalangin. At kung pwede po, ay ngayon din ay bigyan nyo ng solusyon. Ang problema po sa ganitong paglapit natin sa Diyos na kunwari baga nagtitiwala tayo, hindi man po tayo nagtitiwala talaga. Ang nangyayari ay parang very subtle, tayo ay nagdidictate sa Diyos kung paano niya at kailan niya gagawin ang solusyon na dapat niyang isolve o ibigay na solusyon sa ating problema. At ang problema po, hindi ganito nag-ooperate ang Diyos sa ating buhay. So, ang resulta ay ma-disappoint po tayo at ang mangyari niyan, tayo mismo ay gagawa ng desisyon. Tayo mismo, nabibigyan natin ng katugunan, ng solusyon ang ating problema. At magsimula na nating pagtiwalaan ngayon ang ating diskarte, ating katalinuhan, at hindi na po ang Diyos ang ating pagtitiwalaan. Sa mga tuwid, ang ating pananalig ay magsimula pong may transfer from God sa ating pong sarili, may focus. Kaya lang ang problema dyan, lalo pong lalaki ang iyong problema. Ang classic example dito ay si Abraham and Sarah. Nangako ang Diyos na bibigyan sila ng anak at sa pamagitan niya ay bibless ang lahat ng bansa. Kaya lang sa pagdaan po ng maraming panahon, hindi sila nagkakaanak. Ang ginawa po nila, imbis na maghintay sa Diyos, ay sila mismo ang nag-solve ng kanilang problem. Sumiping po si Abraham kay Hagar at nagkaroon sila ng anak, si Ismael. Nung nagkaroon sila ng anak at walang anak si Sarah, nagkaroon po ng hindi magandang pagtitinginan si Hagar at si Sarah sa family. At siyempre, mayroon ng dalawa ngayon sa pamilya, lalo nga magkakaroon po ng problema. Ito ay bunga ng maling desisyon ni Abraham at ni Sarah. So, importante po ang turo ng Biblia na kung tayo ay dinala ng Diyos sa problema, tayo po ay babaling sa Kanya, sa solusyon. Dahil sa ating pagbaling, ito ay nahihila ng Diyos, napapalaki niya ang ating pananalig sa Kanya. At ang pananalig natin sa Kanya, siyang gagamitin din naman niya upang i-bless tayo at tagpuin ang lahat ng ating pangangailangan. So another po, hindi lamang po yung tinatawag natin problems o troubles ng buhay, kundi yung teaching po ng Bible, yung disappointments, inaalaw ng Diyos, ginagamit niyang instrumento upang ubugin ang ating pananalig o pananampalataya sa Kanya, ay ang disappointment. At ang disappointments po ng buhay, kung ma-handle natin ng tama ayon sa gusto ng Diyos, ay improve, increase ang ating pananalig sa Diyos, mapapatatag. At ibibless tayo ng Diyos ayon sa ating pananalig sa Kanya. Malimit po ang ginagamit ng Diyos upang ma-disappoint tayo ay ang mga tao o
Although maraming disappointment sa buhay na nararanasan natin, halimbawa sa trabaho, sa business, sa career, sa marriage, subalit ang mas malimit at malalim na sugat na ating maranasan ay nanggagaling po sa mga tao na kalimitan dito ay malapit sa atin o mga taong inakala natin na pwede tayong magdepende ng todo-todo. Kaya lang ang mangyayari po ay magsimula rin tayong ma-disappoint dahil malimit yung ating inaasahan upang tagpuin ang bagay na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ay hindi po nila kayang ibigay sa atin. May mga simpleng pangyayari sa buhay, sa mga pamilya, yung anak ay nadidisappoint sa kanyang tatay. At yung tatay ay madisappoint sa kanyang mga anak. At yung mag-asawa ay disappointed sa isa't isa. At sa church ay nangyayari ito. Ito'y hindi rin exempted ang pastor. Disappointed tayo sa ating pastor. Meron tayong inaasahan, pero hindi niya na-deliver sa atin ang inaasahan natin. Si Isaias ay meron siyang sinabi sa Isaias 2:22. Sabi niya, huwag ka nang magtiwala sa kapangyarihan ng tao. Sabi niya, siya ay hininga lamang. Hininga lamang at tiyak na maglalaho. Ang sinasabi po nito ay huminto tayo na ipagkatiwala ang ating mga pangangailangan sa tao. Huwag natin siyang pagtiwalaan ganon. Ang pwede lamang po nating pagtiwalaan ng gusto ay ang ating dakilang Diyos, na siya lamang ang pwedeng mag-meet ng lahat-lahat po ng ating pangangailangan. Sa aklat po ni Jeremias chapter 17 verse 7, sinasabi niya, "Blessed are those who trust in the Lord." Ito po yung mga taong mapapala. Ang kanila kasing pagtitiwala sa Diyos, tatagpuin sila ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan. At sabi ni Isaias sa 49 verse 23, anyone, sabi niya, who trust in me, sabi ng Diyos, will never be disappointed. Napakaganda po. Sino man na nagtitiwala sa Diyos, hindi siya madidisappoint. Eksakto po ito. That means, listen to this, anytime po na kayo ay disappointed, ito ay isang red light, isang signal. Ang ibig sabihin nito, kayo ay nagsimulang magtiwala sa something or someone para po sa inyong kaligayahan. Madidisappoint kayo sigurado. Ang pwede lamang niya na perfectong persona na pwedeng pagtiwalaan ay ang ating dakilang Diyos. So, let me just continue. Another thing po na ginagamit ng Diyos upang hubugin ang ating pananalig sa Kanya. At siya rin naman ang nagsabi na tatanggapin natin ang ating inihiling ayon sa ating pananalig o pagtitiwala sa Kanya, ay ilalagay ka sa dilim. Ilalagay ka sa darkness. Ang tinutukoy ko po rito ay may mga pagkakataon na bakit parang dry season sa buhay mo. Ang Diyos ay silent siya. Ang Diyos na dating ang pandama mo at pakiramdam mo sa iyong pananalig sa Kanya ay very intimate, very close kayo. But this time ay parang ang Diyos ay malayo. And then, walang explanation. May mga prayers kang parang hindi man naririnig at hindi sinasagot ng Diyos. So sa ganitong mga pagkakataon, lalo na mayroon kang kinakaharap na problema, ay
ito po ay magkakaroon ng pagdududa sa iyong kaisipan tungkol sa katapatan ng Diyos. Pero dapat tayong matuto kay Job nang siya po ay dumating sa madilim na bahagi ng kanyang journey, ng kanyang paglalakbay sa kanyang pananalig sa Diyos. Ang ginawa po ni Job ay siya nagsabi sa Job 13:15 na kahit daw siya'y patayin ng Diyos, mananalig pa rin siya sa ating Panginoon. Sa makatuwid, sa sandali po na very dark ang ating paglalakbay, ang katulad ay parang wala tayong nakikitang kahit kaunting liwanag sa dulo ng kuweba kung saan tayo naglalakad na madilim. Kailangan po magkakaroon tayo ng totoong commitment na kahit anong mangyari ay patuloy tayong magtitiwala sa Diyos. Alam ba ninyo ang ganitong klaseng commitment na gagawin natin sa Panginoon ay ihilahin ng Diyos. May improve niya ang iyong pananalig. Lalo niyang mag-grow ang iyong pananampalataya sa Kanya. The more faith we have, the more our needs are met. Dahil po, sabi ng Bible, tatanggapin nyo ayon sa inyong pananalig sa Diyos. And lastly, ay i-consider nyo ito, na ito rin naman ay isang maliwanag na turo ng Biblia kung paano tatagpuin ng Diyos ang ating pangangailangan, ay sa katuruan niyang ilagay siya ng prioridad, siya ang prioridad ng ating buhay. Matthew 6:33. Sabi ng Matthew 6:33 na sa English po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na ang bagay na ito ay ipinagwawalang bahala ng hindi mananampalataya. Ang kategorya dito sa context ay mga Gentiles. Ang kanilang priority ay ang kanilang pangangailangan at ang bagay ng mundo. Pero sa mga anak ng Diyos, tinuro po ng Panginoong Jesucristo, dapat ang priority ay unang lugar ang Diyos sa kanilang buhay. Bagamat ito ay naririnig ng maraming mga Christians yet hindi po nagiging totoo ito sa kanilang buhay. Huwag po nating kalimutan, mga kapatid, meron po tayong genuine at totoong pangangailangan. Ang pangangailangan natin sa buhay ay hindi po imaginary, kundi ito ay realidad na ating kinakaharap sa araw-araw sa iba't ibang pagkakataon at iba't ibang mukha ng ating pamumuhay at pakikitungo sa mundong ito. Kaya't naman, sa Biblia po ay tinuturo ng Diyos na dapat po dapat nating iuna ang Diyos sa ating buhay dahil siya ang may alam at may solusyon upang tagpuin ang lahat-lahat ng ating pangangailangan. Na higit pa sa kaya ng ating imagination at higit pa po sa kaya nating ilingin sa Kanya. Alam ba ninyo na madali lamang magsabi na ang Diyos ang siyang una sa ating buhay? Napakadali pong sabihin ito. Minsan kasi tayong mga mananampalataya ay meron tayong damdamin na talaga naman ang pagnanais na iuna ang Diyos sa ating buhay. Pero ang pagnanais po at ang pagpapasya ay hindi po pareho. Baka yung pagnanais mo, gusto mo ang Diyos ang mauna. Pero the moment ikaw ay nagpapasya, kung siya ang mauna o ikaw o anumang bagay, malimit ay hindi nauuna ang Diyos sa buhay po kahit sa mga mananampalataya. So, paano natin alam na ang Diyos ang una sa ating buhay? Meron siyang first place. Tayo po ay magbigay lang ng ilang katanungan. Halimbawa, sa buhay mo ba, sino ang lagi mong iniisip? Kung sino ang lagi mong iniisip, siya ang laging una sa buhay mo. Then, halimbawa, sino ang una mong concern?
pag may pera ka, sino ang una mong concern sa iyong pananalapi? Kung ang Diyos ang unang-una na concern mo sa iyong pananalapi, of course, siya ang una sa iyong buhay. Ang totoo, isa pong malaking sukatan ng ating pagtitiwala sa Diyos at pagbibigay ng unang lugar sa buhay natin sa Diyos ay ang ating pananalapi. And then, pwede rin nating tingnan kung siya ang prioridad natin totoo sa paraan paano natin ginagastos. Tingnan niyo ang expenses ninyo. Personal man o sa family. Kung ito ay meron laging kinalaman sa ating Panginoon. So, narito po ang buhay natin. At hindi ko alam kung ano ang malaki niyong pangangailangan at anong anggulo ng pangangailangan ito na inyong kinakaharap sa panahong nakaraan o mga ilang araw na nakaraan hanggang ngayon ay nandiyan pa rin ang pangangailangan ito sa inyong buhay. Pero ang masasabi ko lang, malimit, ang Diyos ay meron siyang ginagamit na bagay sa buhay natin upang ang pangangailangan yan ay kanyang tatagpuin. Ang paborito niyang o sinasabi kong mga tools ginagamit ng Diyos na instrumento. Ito'y mga instrumentong uhubugin ang ating pananampalataya. Dahil sa pamagitan ng iyong pananalig na yan, ang pananampalataya sa Diyos, yan din naman ang katugunan ng Diyos sa iyong pangangailangan. At ito'y mga tools ng troubles, disappointments, walking in the dark ng buhay, at pagbibigay ng right place sa Diyos sa buhay natin. Hindi ko alam kung saan kayo sa umagang ito at kung ano ang tools na ginagamit ng Diyos sa iyong buhay ngayon. But definitely, ito'y para sa pagpapala na plano ng Diyos upang tagpuin ang iyong pangangailangan sa Kanya. Sabi ni Pablo, ang Diyos ay kaya niyang tagpuin ang ating pangangailangan. Higit pa sa kaya ng ating imagination, higit pa sa kaya ng ating bibig na hilingin sa Kanya. Sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pinag-usapan tungkol sa ating pangangailangan at saan ba naglalaro ang ating pananalig sa Diyos dito upang i-bless tayo at tagpuin ang lahat ng pangangailangan natin sa buhay. God bless po.